So yun, what's up again mga karabit? So nandito tayong muli para kayo ay turuan na gumawa ng ating bagong topic. So ang ating topic ngayon ay ang paggawa ng probiotic, super probiotic, kasi naituro ko na to dati. Pero ang ingredients na gamit natin konti lang. Pero sa pagkakataon na to, gagamit tayo ng maraming ingredients. Kaya kung napapansin nyo, meron tayo ritong blender. Ang purpose nito ay para sa igigiling natin na dahon ng malunggay. So napakainam nito dahil ito ay napakaraming vitamins at nutrients. At gigilingin natin yan dito sa blender. Tapos meron din tayo ritong saging. Yan, ginayat-gayat ko na kasi ito ay gigilingin din natin. At meron din tayo rito, kung napapansin nyo, giniling na bigas po ito. At ito ay igigiling pa rin ulit natin dito sa ating blender. At meron din tayo ritong Yakult. So may mga nagsasabi na ito ay bawal daw sa mga alaga. Actually, ito ay 1 year ko nang ginagamit mahigit. Wala namang nangyayari. Kaya yung mga nagsasabing bawal ay bahala kayo. Kasi akin proven na to. Ito ay sangkap din sa Lacto Bio Plus. Yung Lacto Bio Plus ay nabibili sa Shopee. Kung bawal talaga to, di sana ay wala nang nagbebenta na vitamin sa Shopee. Itong gagawin natin ay super probiotic. Same as Lacto Bio Plus. Kasi ang vitamins, mahal. 380. So kung marunong ka naman na gumawa ay mas makakatipid ka kasi napakamura lang ng bigas, 40 pesos. Ito na yon. Dahon, kukuha ka lang ng dahon. Saging, 15 pesos mo, marami na. Ito 80 pesos lang to. Hindi mo pa nga mauubos kasi konti lang at mas marami kang magagawa. Ito ay molasses. At ito lang ang pinakamahal dyan, yung apple cider vinegar. Pero konti rin ito, hindi naman lahat to ibubuhos. So konti lang. At ngayon ang gagawin natin ay ituturo ko sa inyo kung paano pagsasama-samahin yung mga ingredients na gagawin natin sa ating vitamins, homemade super probiotic. Kaya yung mga basher natin na magsasabi na bawal daw, bahala kayo sa buhay nyo. At least tayo ay may itinuturo dahil ito ay nakita ko na rin sa Google, sinearch ko na rin, wala namang masama. At nakita ko na rin sa ibang vlog na ito rin yung ginamit nila sa kalapate, sa baboy, sa manok, sa baka, sa kabayo. Kahit sa small size, aso, pusa, daga, hamster, so pwede to. Kaya yung mga nagsasabi na bawal, panoorin nyo yung ibang video na ganito rin yung ginagawa nila. At ngayon ay sisimulan na natin, pero ihahanda na muna natin yung ating bagong binili na ilaw, ring light. Ayan, bumili tayo sa trabaho ko to. So binili ko sa aking kaibigan. Shout out kay Mervin Lamoco. Meron na siyang 2 million views sa TikTok at 100,000 views sa Facebook, si Mervin Lamoco. Cellphone repair, nagbablog din siya, pero sa trabaho naman yon ay cellphone repair, laptop repair, iPhone repair. So yun, magkatrabaho kami nun. So ngayon ito ay gagamit tayo ng ating bagong binili para masubukan ko rin bago natin sisimulan ng ating topic. So antabay lang kayo at ipe-prepare ko lang itong ating bagong binili. So yun mga karabit, so na-assemble ko na yung ating ring light. So binili ko to para makapag-vlog pa rin ako kahit gabi na, kasi minsan may on the spot na vlog, may on the spot na topic, pero gabi hindi ko ma-videohan dahil napakadilim. At ngayon, shoutout din pala sa aking kapatid na si Ritmo Vlogs na meron ding vlogs. So meron na rin siyang 150,000 views. Search nyo lang Ritmo Vlogs. So ang content din nun ay tungkol din sa pagre-repair ng cellphone. So yun lang, at testing na natin yun. So ito yung binili ko. Actually, ngayon ko pa lang din siya na-unbox at ngayon ko pa lang din siya na matetest. Oh, yan oh. Pwede po yan magpalit-palit ng kulay. Yan. Depende sa timpla. So nagustuhan ko to kasi nga nagpapalit ng kulay. Pwede mong maliwanag, pwedeng ganito lang. Ayan, iba-iba siya ng kulay. So ito na rin yung gagamitin natin sa vlog pag tayo ay magko-content ng about sa rabbit. So ngayon ay sisimulan na natin ang ating topic sa ating super probiotic. So gagamit tayo ng rito, mineral water, kasi bawal po yung galing sa gripo kasi po ay meron yung chlorine. So ang purpose naman ng mineral water ay para hindi mamatay yung good bacteria. Kasi gagamit tayo ng Yakult, yan ay mayaman sa good bacteria. At gagamit din tayo ng saging, malunggay, yun yung magiging pagkain ng good bacteria para makapagparami sila. Kaya sisimulan na natin. And 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! A few moments later. So ngayon, sisimulan na natin at uunahin natin ang ating dahon ng malunggay. So ito, makukuha lang to sa paligid, kaya masasabi mong ikaw ay makakatipid. So ilalagay mo lang yung mga maninipis na sanga para mabilis siyang madudurog. Yan.
So ito lang naman lalagay natin. Yan. Mainam to, para rin to sa mga nagpapagatas. Kasi syempre meron na rin siyang halong malunggay. Para to sa mga breeder na inahin. At after natin na mahimay, so lalagyan natin siya ng konting tubig lang para umikot lang siya. Mineral water yung ginamit natin ha. Hindi tayo pwedeng gumamit ng galing sa gripo kung hindi mo siya i-stack. So dahan-dahan lang natin siya. At after nyan ay pwede na nating ihalo yung saging. Ayan. Ayan ha. Ito po yung mga pagkain ng good bacteria na kakainin ng sa Yakult. Kasi ang Yakult maraming good bacteria yan. So kailangan natin siyang paramihin. Kasi ito pagtapos natin tong pagsamasamahin, so hindi mo siya pwedeng ipainom agad. Kailangan mo muna siyang i-stack ng 7 araw. So ngayon, sa 7 araw na yon, ito ang magiging pagkain ng good bacteria para dumami sila. So yan. So unti-unti lang ulit. Binili ko pa yung blender na yan, sinadya ko yung bilhin para nga meron akong panggawa nito. Kasi nung unang content natin, wala pa akong blender. Dagdagan natin ng tubig dahil hindi na siya makahinga. Yan, unti-unti lang para kasi pag sinagat natin unti-unti muna para unti-unti ring nadudurog yung mga nasa ilalim. Yan, amoy saging siya, amoy saging. At ngayon ay lalagyan na natin siya ng Yakult. Yan. Lalagyan natin ng 3 Yakult. Saka ulit natin siya igigiling. Marami pang proseso yan ha, kaya tuloy-tuloy mo lang ang panonood kasi baka malampasan mo yung iba pa natin gagawin. Marami pang proseso ito. Yan. Yung mga nagbasasabi bawal ha, bahala kayo sa buhay nyo. Masyado kayong maraming alam. Ayan, at iikot natin siya ng matagal. Number 1. Number 3. Number 4. Kailangan siya durog na durog para mag-ferment siya sa ilalagay natin ano. Ito, dito natin siya lalagay. Yan, hanggang dito yan. So yan, pagtapos natin siyang gilingin ay pwede na natin siyang ilagay dito sa ating galon ng Wilkins. So ito, hindi pa yan tapos. Paglagay natin nito, may gigilingin pa tayong bigas, tapos ihahalo natin yung apple cider at yung molasses. So pagkagiling nun ay ilalagay rin natin dito. So pagsasama-samahin natin yung ating mga ingredients. Formulated to ng mga expert animal doctor ha. Baka sabihin nyo gawa-gawa ko lang to. Ito ay kinopya natin sa mga animal doctor, expert. Kaya yung mga maraming alam na nagmamarunong na hindi daw to pwede, bahala talaga kayo sa buhay nyo. So ito, sasali na natin. So ngayon ay nailagay na natin dito yung ating giniling na saging, malunggay at yung Yakult. Ilalagay naman natin yung ating apple cider vinegar. Isang ano lang, ito na yung sukatan natin. Yan, isa lang nito.
Depende sa inyo, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pero ako isa lang lalagay ko. Yan. Tapos ihalo na rin natin yung ating giniling na bigas. Yan. Pwede pa nga ito lagyan ng ano, ng honey. Pwede pa yan, pero wala tayong honey, kaya pwede rin naman na hindi na. Nilagay na natin yung giniling na bigas at lagyan ulit natin ng tubig. At dahan-dahan pa rin para hindi mabibigla ang ating blender kasi tumatalsik siya. May buo-buo pa. Para siyang arena. May buo-buo pa. At dagdagan natin ng tubig. Super probiotic. Pwede rin to sa kalapate, sa manok, hamster, sa baka, sa aso. So yun, pwede na to at ihalo na rin ulit natin sa ating sangkap. Yan. Ihalo na natin siya at isasalin. Wala kasi tayong embudo eh. Yan, durog na durog oh. Durog na durog. Meron pa. Meron pa. At islagay na rin natin. Etong molasses natin, pwede mo na tong isalin doon sa loob. Pero gagawin natin ay irerekta na muna natin dito kasi may buo-buo pa. Yan. Yan ang ating molasses. Nabibili lang din yan sa Shopee. At lalagyan din natin ng tubig kasi may buo-buo pa siyang bigas. Ayan. Yan, iikot na natin. At after natin nga ay pagsasamahin pa rin natin yung ating mga sangkap. Ayan. So yan. Sasairin na lang natin to kasi sayang. Sayang ang ating ano. So mineral pa rin yung gamit natin ha. Sasairin lang natin to dahil sayang ha. Para mabanlawan na rin natin. At ikot-ikot natin. At isasalin na natin ang huling. Uy, natatapon ang dami. So ngayon ay tapos na natin ang ating super probiotic. So ang nagawa natin ay ganito. Pero syempre puro to, ang gagawin natin dito, ihalo natin to sa isang buong galon or dalawang buong galon ng mineral water. So ngayon, ito muna ay ipe-prevent natin siya ng ipe-ferment natin siya ng 7 days. So kailangan to ay takip na takip siya sa loob ng 7 days
Lalagyan muna natin ng ano, double na takip. Ito. Ito-doble natin yung kanyang takip. Yan. Yan. 7 days po yan na itatabi natin sa hindi mainit. Yung sakto lang yung klima. Hindi mainit, hindi pwede rin sa ref na sobrang lamig. Lalagay mo siya sa lugar na medyo malamig at madilim kasi gustong-gusto ng mga mabilis makapagpakalat yung good bacteria sa madilim na lugar, kaya ito ay ilalagay mo sa madilim na lugar at hindi mainit at hindi rin pwede sa ref. Ngayon ay napagsama-sama na natin siya, kakalugin natin siya para magsama-sama yung mga nilagay nating sangkap. Yan, ito na yung mga sangkap niya. Yan. Kasi sa 7 days na ano natin sa kanya ferment, pagbukas natin dyan sa loob ng 7 araw, sisingaw yan na parang soft drinks. Yung soft drinks na kinalog, tapos malakas yung singaw niya. So, syempre sa ngayon, huwag din natin siya bubuksan ng 7 araw. Hahayaan mo lang siya. At yun na yung pwedeng gamitin. Actually, may nagtatanong pa na 7 araw lang ba? Paano kung sumobra? Mapapanis ba yun? Hindi po. Sa 7 araw, pwede na siyang gamitin. Yun po yung meaning nun. Kung lumagpas naman doon, okay lang din, basta't nasa maganda siyang hindi mainit. So, pwede yun gamitin. So, hindi naman siya nabubulok. Basta't maganda yung kanyang ano, pagtabi nyo sa lugar na hindi mainit, hindi sobrang lamig. Ayan, tatabi na natin siya. So, yung paggamit naman nito ay ituturo naman natin sa inyo yung paggamit nito sa part 2 na. So, ito ay part 1 pa lang. So, next week, 7 days ang hintayin ninyo at yung part 2 ay ituturo ko sa inyo. Hanggang dito na muna. Sana ay marami kayong natutunan. Sana ay nakatulong ako sa inyo. At kung magustuhan mo o nagustuhan mo tong video na to, syempre isubscribe mo na rin. Kasi syempre tinulungan kita na matuto. At syempre tulungan mo rin ako na magparami ng subscribers. Yun lang at maraming salamat.